5 taong gulang na lalaki mula Zamboanga del Sur, perming nakadapa dahil sa lumulubon niyang tiyan. Ano nga ba ang kanyang kondisyon? Pahayag ng mga magulang. Kapag kumakain kasi siya, wala siyang ulam. Wala kasi talaga kaming makain. Pag manonood po siya ng mukbang, magsabi siya sa amin na, "Mama, ito po yung gusto kong kainin. Kailan kaya tayo makakabili?" Kaso kulang na kulang yung pera namin. Hanggang noong nag 3 years old siya, lumubo na talaga yung tiyan niya. Hindi na rin siya makalakad dahil sa sitwasyon niya. Yung tiyan niya, aabot ng 13 to 15 kilos yung bigat. Sabi niya, "Buhatin niyo ako, gusto kong makakita sa labas." Sabi niya, "Pa, hanggang kailan pa ako maging ganito? Sobrang hirap po kasi walang-wala po kami. Tapos may sakit po yung anak namin. Gusto namin humingi ng tulong kahit kaunti lang para sa anak namin. Sana gumaling na siya." Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Ang hiling ng pamilya ng 83 anyos na lolo sa huling sandali ng kanyang buhay. Makumpirma kung anak nga ba talaga nito si Silverio, na pinaniniwala ang naging anak nila ng una niyang naging asawa. Pero si Silverio, may mga agam-agam, kaya sumailalim sila sa DNA test. Papabor kaya sa kanila ang resulta? Kwento ni Gilbert, nagkasakit si tatay noong August 2023. Siguro po sa katandaan na rin, hindi na po nag-function yung iba niyang mga organ. Tinapat na kami na anytime pwede raw mag-stop yung heartbeat niya. July 2023, umuwi sa probinsya yung nanay ko at 2 kong kapatid. Nung time na yon, naging bulong-bulungan ng mga pinsan ko na mayroon daw kaming kapatid, mas nakakatanda, almost 6 years old na raw, Silverio ang pangalan. Nung nakita ng mga kapatid ko, nakaramdam sila ng lukso ng dugo. Nung nalaman ni nanay yon, na-curious siya. Gusto rin daw niya makita at makilala. Parte rin daw yun ang pagkatao ni tatay. Baka raw kaya hindi makabitaw kasi may hinihintay. Kaya kami, humihingi po ako ng tulong sa KNJS para mabigyan po ng linaw ang katanungan ng pamilya namin. Totoo bang kapatid namin siya? Tingin ko, siya po talaga yung puzzle na bubuo sa pagkatao ni tatay. Ayon kay Silverio, pinaampun ako ng nanay ko sa lolo at lola ko at sila na nagpalaki sa akin. Nagtrabaho ako bilang tagalinis ng kuko sa Barangay Ariston sa Pangasinan. Hindi ko alam taga doon yung sinasabi nilang tatay ko. Nung sinaservisan ko po si Lola Kwanang, ang sabi niya, "Ikaw ang anak ni Lando nung ikinasal si na Loretta sa kayong kapatid ko." Hindi naman din po ako naniniwala nung sinabi nila na ganyan kasi nasabi na sa akin ni nanay na wala daw po akong tatay, matagal na pong patay. Niyayakap nila ako tuwing pumupunta ako doon, nagbibigay sila ng kung ano-ano, mga bunga ng gulay nila. Kapag iniuwi ko po doon sa bahay nakagalit si nanay, pinagbabawalan niya ako. Gusto kong malinawan kung tatay ko nga ba talaga siya. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Babae mula Davao Occidental nagluwal di umano ng isang ahas. Ayon kay Shane, bandang November naglilihi na ako. Nag-pregnancy test ako, positive. Nung nalaman ko na buntis ako, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Pero nitong nakaraang linggo, sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ako makahinga. Umabot sa punto na nag-bleeding ako hanggang sa may lumabas na ahas sa akin. Hindi ko ma-explain yung itsura niya kasi hindi ko pa kabuwanan nang lumabas siya. Pahayag ng mister na si Rod, "Natakot ako, nahihirapan na kasi yung asawa ko. Umiiyak siya sa sakit at hindi makabangon hanggang sa may biglang lumabas sa kanya. Kulay yellow-green, may leeg tsaka ulo, may mata tapos may bibig. Kasing laki ng ballpen. Sigurado akong ahas yun. Marami nakakita sa nangyari." Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi. Lolo at lola na videohan habang nagde-date at sumasayaw-sayaw na tila walang pakialam sa mundo nitong araw ng mga puso. Ayon kay Avelina at Romel, iniisip namin noon kung saan kami pwedeng mag-celebrate ng Valentine's Day. Gusto kasi namin memorable. Kaya nag-date kami sa Intramuros. Historical kasi at gusto naming magkaroon ng memory doon. Pareho kaming naka-red, may dala din kaming tela na panglatag pati yung mga petal ng rose. Talagang nag-set up kami para kako maraming kikiligin. Noong una parang ang hirap kasi baka pumulupot ang tela sa amin at baka matumba kami. Kaya sumayaw kaming nakapaa pero sobrang saya. May nagsabi sa amin na viral na raw kami sa TikTok. Sabi ko, "Anong viral? Wala naman kaming TikTok." Yung nag-upload ng video namin, maraming salamat talaga sa'yo. Hindi namin inaasahan. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho, Linggo ng gabi.